nagkalat na naman ang Three Stooges ng Senado. Ay, hindi pala sila Three Stooges. Iba pala yung Three Stooges. Ang Three Stooges, si Baste, si Polong, tsaka si Digong. Sila pala yung Three Stooges. Ano pala sila? Iskul Bukol. Nagkalat na naman ang Iskul Bukol ng Senado. Si Bongo, si Bato de la Rosa, tsaka si Robin Padilla. Buti lumayas na ng PDP si Tolentino. Good decision, ha? Good decision, Senator Tolentino. Nilayasan mo na ang PDP. Anyway, bakit nagkalat na naman? Kahapon, nagpa-hearing sila. Tungkol doon sa Kingdom of Jesus Christ. Oo, yung sindikatong Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo mga kochero, hindi ko na siya tatawaging religion, hindi ko na siya tatawaging kulto. I'll call them a syndicate. Sindikato sila. Sa aking palagay, sila ay sindikato. Oo, sa opinion ko. But anyway, kung gusto niyo malaman kung bakit, panoorin niyo yung isang video ko nung kaka-upload ko lang din. Yung tungkol dun sa 20 million na kanilang reward money. Oo. Para daw dun sa maglalaglag kung sino ang nagbigay ng reward sa DILG. But anyway, this time mga kochero, yung Iskul Bukol natin, nagbida-bida at pumalpak. Oo, pumalpak sila guys. Ano ba kasi nangyari? Kahapon nagpa-hearing sila tungkol doon sa excessive violence daw doon sa pag-serve ng warrant of arrest ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ. Ang nangyari mga kochero, isiningit nila yung kwentuhan tungkol doon sa pagbabawas ng 75 PNP security detail ni Sara Duterte. Siningit Hindi ko naiintindihan kung bakit Pero isiningit nila guys Oo. So, ang nangyari, hindi naman nagkasagutan, pero may mga nakita akong hindi maganda. Oo. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Tapos, of course, yung balita is only, around 2 to 3 minutes. Maikli lang. Pero meron din ako dito nung mas mahabang version, yung kwentuhan tungkol dyan. Para malaman talaga natin kung ano ba talagang pinag-uusapan nila. Pero ito yung balita tungkol dyan sa security nga. Nanindigan ng PNP na hindi kawalan ang pagbawi sa ilang security personnel ni Vice President Sara Duterte dahil wala namang aktwal na banta sa buhay ng bise. Yun. Sa kabila niyan, umapila ang kaalyado ni VP Sara na payagan ng bise na pumili ng mga pulis na komportable siya. Nasa frontline ang balitang yan. Entitled si match. Monte. Naungkat sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang tungkol sa pagbawi sa 75 police security personnel na nakabantay kay Vice President Sara Duterte. Muling giniit ni PNP Chief Romel Marbil na kinailangan mag-deploy ng mga pulis sa Metro Manila at hindi lang dapat ito napupunta sa mga sinasabing VIP. Wala rin naman daw nakikitang aktwal na banta sa seguridad ng kasalukuyang Vice Presidente. There's a difference between a perceived threat and an actual threat. Wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang Presidential Security Command din daw ang may hawak sa security ng bise at nagsasagawa ng security threat assessment. Nauna naman nang nanawagan si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta na huwag hayaan ang anumang karahasan sa kanyang pamilya, mapapersonal man o sa internet. Maging si Senator Ronald De La Rosa responsibilidad talaga natin yung pamilya niya no? Buisit. Responsibilidad natin yung seguridad ng kanyang pamilya, guys. Oo. Tayo dapat ang humawak nun, guys. Diyos ko. Trabaho mo yun, Day. Pila kay PNP Chief Marbil na payagan si VP Sara na pumili ng security personnel na matitira sa kanya, lalo na yung mga taga Davao. Okay. Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Sabi pa ni De La Rosa, wala naman problema kung hindi na maibalik yung 75 na police personnel. Pero sana matiyak na yung matitirang police personnel ay talagang poprotektahan ang bise.
Hindi naman daw kasi makakaila na may banta kay VP Sara dahil sa posisyon nito laban sa CPP-NPA. Sa huli, pumayag naman si Marbil sa apela ni Senator De La Rosa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Yun lang. Yun lang. But anyway, syempre ito shortened version. Oo. So ang gagawin natin, panoorin natin yung mas mahaba. Oo. Medyo 10 minutes lang siya, guys, no? 10 minutes 45 seconds. Pagpasensyahan niyo na. Pero para naintindihan talaga natin yung kwento. Ano ba talaga yung totoong ganap diyan? Ano ba yung pinag-usapan talaga? Para makapag-react din tayo ng maayos. Oo. Hindi pwede kasi yung puro hula lang tayo, guys. Oo. So, ito yung kailangan may konteksto. So, panoorin natin 10 minutes and then re-reactan natin habang tumatakbo yung video. Okay? So, wag po kayo maiinis. So, may mga tao kasi nagko-comment na viewers na sabi, post ka naman ng post, comment ka naman ng comment. Oo. Alam nyo po, this is a current events reaction channel. So, kapag hindi po ako nag-react, hindi ko po nagagawa yung punto ng aking channel. Kaya, kung gusto nyo po na mas mahaba, yung uninterrupted, edi panoorin nyo po yung buong 2 oras doon sa Senate of the Philippines na YouTube channel. Okay, panoorin natin to. Ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Grabe. Umpisa agad, Robin Padilla. School bukol ka talaga. Napaka-loaded ng question mo Loaded na loaded May political pressure nga ba? Alam nyo, mga kotsero, meron po tayong tinatawag na presumption of regularity. Ano po ibig sabihin yan? Na kapag meron pong desisyon o meron pong ginawa ang ating kapulisan o may ginawa ang ating mga ahensya ng gobyerno, ang presumption po ay ginawa nila yung tama according sa kanilang charter, sa kanilang bylaws in case of GOCC or kanila pong implementing rules and regulations in cases of government agencies. So, ginawa po nila yung tamang proseso. Yun po yung presumption of regularity. So, ito pong tanong ni Senator Robin Padilla, kontra po dun sa presumption of regularity. Ang unang-una ho niyang tanong totoo ba na tanong, may pressure ho ba? Wala ho ba talagang political pressure? Wala ho bang political pressure? Sabihin, ina-assume mo na may pressure. Kinukumpirma mo lang kung wala. Balahura talaga tong school bukol natin. Nasa inyo po yan, sir, kung gusto niyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chief PNP. Thank you, our Senator. No, that's yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. Okay. And we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo, sir, ang nangyari po, not only the Vice President, our Vice President na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political. No, not even. Marami po kami tinanggalan. Even yung mga classmate ko, ng mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, I have already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, then when they retire, kasi may mga threat, it's only about 6 months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, ang deployment po, we have to reframe po yung kasi, ang term po natin, VIP, ang security. No, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates and di po kami kagaya dati na graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawang po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. Okay. We want to make sure that there is already a perceived threat. And there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Okay. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started
in Alabang, when we see two staff personnel na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. They want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po tinanggalan po natin because we don't see any threat dun sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, okay, bago magsalita si Bato. Mamaya ka na, Bato! Ano po yung pinapaliwanag ni ano po yung sinagot ni Romel Marbil kay Robin Padilla? Ang sagot niya, rationalization. Ano po yung rationalization, mga kotsero? Kami po sa corporate. Simple lang po ibig sabihin niyan. Rationalization is making sure that all the resources of the organization is being used efficiently and wala pong wastage. Nabawasan po ang wastage. Ibig sabihin lang po, no, nagagamit po ng tama lahat ng kakayanan or resources ng isang organisasyon. May it be financial or human resources. Financial, material, or human resources. Material property. Yun pong ibig sabihin ng rationalization. Gamitin ng tama lahat ng resources. Financial, material, real, and human resources. Ngayon, mga kotsero, at sinasabi po ni PNP Chief Marbil, nasasayang daw po ang oras ng ating mga kapulisan sa pagde-deploy sa kanila sa mga taong low security threat. Ibig sabihin, mga kotsero, mababa ang banta sa buhay ng mga ibang binabantayan ng PNP. In fact, meron pa nga daw na walang banta in the case of Sara Duterte. Walang threat. Walang banta. So, nasasayang ang oras ng ating PNP. Kesa daw na tumatambay sila dyan sa security ng isang tao na walang banta o mababa ang banta, gamitin na lang sila sa kalsada. Yun po yung rationalization. Tama po si Chief Marbil dun. Kasi po, naging resulta po nitong sobrang security sa mga VIP, nagmo-moonlight ang ating kapulisan. Ano po yung moonlight? Rumaraket. Rumaraket po ang ating kapulisan. Bawal yun. Bawal yun. Sa code of conduct ng ating government employees and officials, bawal yun. Moonlighting. So, mga kotsero, tama ho si Chief Marbil sa kanya pong ginawa. Wala hong karapatan si Sara Duterte na sabihin na mali ang ginawa ni Chief Marbil. Kung nasasayang ang oras ng mga tao, bakit nyo pipigilan? Nasasayang ang resources ng PNP dahil binabantayan ng isang taong walang security threat. Imagine, mga ojero, mas maraming pangambantay si Sara kaysa sa presidente. Na-topic na natin yan noong nakaraan. Si presidente, more or less 180 lang ang kanyang security. More or less. More or less. Si Sara nasa 400 plus. Imagine, mas binabantayan yung bise kaysa sa presidente. Saan ka nakakita? Saan ka nakakita? Kaya napaka-entitled nitong mga Duterte talaga. Napaka-spoiled. At pinapalabas nila na sila yung simple, napaka-simpleng mamuhay. Simpleng mamuhay, 433 ang bantay. My goodness. Sayang ang pasahod ng taong bayan sa mga pulis na nagbabantay kay Duterte. In the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? Sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second, ang security po ng ating vice... Si Chief Marbil na nagsabi, wala rong security threat. Wala rong banta sa buhay ni Sara Duterte. In fact, she's being loved by the people, quote-unquote. Well, ako for a fact, not everyone loves her.
Ako wala na. Disillusion na ako sa kanilang lahat. Nagising na ako sa katotohanan. Wala na akong pagmamahal na ibibigay sa mga Duterte. Kahit sino sa kanila. Tatay, anak, kahit sino sa kanila. Bahala sa buhay nila. President is Are you under sure the with the stand, a strong stand against the CPP NPA? Wala siyang threat na buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Ano NPA? Unang-una, ang NPA paubos na. The NPA is not even considered a threat anymore. Ano NPA ba to? Diyos ko, mailusot nyo lang talaga eh. Mailusot nyo lang talaga yung alaga nyo eh. Imagine, nagpa-hearing kayo sa pagbawas ng security ni Sara Duterte. Nagpa-Senate hearing kayo. You wasted enough taxpayers' money for this stupid hearing? Parang Fidelix lang to eh. Walang kwentang hearing to eh. Anong batas ang mailalabas nyo dito? Sige nga. Wala na akong capability ang NPA na mag-launch ng attack kahit kanino. Ondara na nga sila eh. Pangalawa, sabi ni Chief Marbil, iba daw ang humahawak ng security group na ngayon, hindi na ang PNP. Ang PSC na, Presidential Security Command. Presidential Security Command. Yun. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more person. Then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay BP? May 31 pa po. 31. Opo. Are the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel dun sa 31 na naiiwan po. And it's up to him, up to her po, yung babae po natin, to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What will happen is, sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people, Hoy, huwag mo kami damay dyan sa kalokohan mo ha. Huwag mo idamay ang Filipino people sa kalokohan mo, bato. Ikaw lang yan. Kung i-claim mo, kung ano man yan sasabihin mong yan, ikaw lang yan. Huwag mo kami dadamay. In behalf of the Filipino people, ikaw lang yan. Duko to si Senator Bato. Dinamay pa ako. Hindi naman ako supporter ni Sara. Paano yung 31% na supporter ng administration? Nakalimutan mo na. Paano yung 40% na walang pakialam? Yung non-partisan, nakalimutan mo na. Nakanantipaklong Bato. Ikaw lang yan, huwag mo kami damay. who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you, for the record, that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? What? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi So siya what? komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun, andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If we are for localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako or
just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I... Wait lang, bago natin ituloy ito. Bakit nyo bibigyan ng discretion yung BP? Sa security na ibibigay nyo sa kanya. Wala nga siyang authority doon sa pagbigay ng security. Ang pumipili is si Presidential Security Command. At si Presidential Security Command, mga kochero, may basis yan kung bakit pinipili nila yung mga ina-assign nila sa mga quote-unquote VIP. Pipiliin nyo, bibigyan nyo ng discretion si Sara. Piliin yung quote-unquote taga Davao, yung mga dati na niyang kasama. For what? Isa lang naman ang trabaho niyang mga yan. Ang trabaho nila siguruhin na magiging safe ang takbo ni Vice Presidente. Alam niyo mga kotsero, kung talagang gusto maging safe ni VP Sara, wala namang problema, tumambay na lang siya sa bahay. Kahit tumambay siya sa bahay, mga kotsero, she is still fulfilling her constitutional mandate. Sa Tagalog, kahit siya ay tumambay sa bahay, nagagampanan pa rin niya ang kanyang mandato ayon sa konstitusyon. Bakit? Kasi ang mandato lang naman niya sa konstitusyon, mga kotsero, ay maghintay hanggang umabot ang panahon kung saan ang presidente ay hindi na kayang manungkulan bilang presidente. Because of debilitating disease, injury, or, God forbid, the death of a president. So kung gusto nyo safe na safe ang Vice Presidente, edi itago nyo sa bahay. Okay lang yun. Wala naman siyang kwentang Vice. Wala nga siyang kwentang DepEd Secretary. Edi wala siyang kwentang Vice. My goodness, simpleng trabaho lang ng pagiging Vice Presidente. Babantiyan mo na lang yung opisina. Naglakwatsa pa. Panahon ng sakuna, wala siya. Nandun siya sa Germany, kumo-concert daw. Nanood daw ng Taylor Swift concert. Yung pagsisilbi sa bayan, anong ginawa niya? Iniwan niya sa kanyang mga alalay, sa mga julalay niya. Ganyan siya kawalang kwenta. Inuna ang bisyo bago pagsisilbi sa bayan. Inuna ang layaw bago pagsisilbi sa bansa. Tapos gusto nyo, high security pa? Grabe kayo, bato. Nakakabastos naman kayo sa mamamayang Pilipino. Buti sana kung si Sara ang kukuha ng kanyang sariling security. Dadalhin niya kung saan-saan. O, edisyon, sige, why not? Kung babayaran niya, hindi taxpayers money yan Napaka-entitled talaga, no? Basta Duterte, napaka-entitled. Parang spoiled brats. My goodness. Mga brats. Paka-spoiled. Bibigyan niyo pa siya ng discretion? Ang trabaho lang naman ng security, siguruhin na buhay yung kanyang kliyente. And besides, meron pa siyang 350 galing sa AFP. Anong ibig nyo sabihin yung mga taga-AFP hindi kayang bantayan si Presidente? Si Vice Presidente? Nakakadiri kayo. Si Presidente nga, ulitin ko, si Presidente nga, 170 to 180 lang yung kanyang bantay. Si Sara, 400 plus. Oh my God, talo pa niya ang Presidente. My goodness, nakakadiri kayo. Make it clear first, no? Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And ang sabi ko nga, ang 106 does a complement. Wala na ko doon sa... because, sir, it was being lang. Wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Kasi alam nyo, mapapahiya kayo. Pag binring up yung issue ng AFP, mapapahiya kayo. Kasi meron pa nga kasing 300 na naiwan sa kanya galing sa AFP.
Hindi ba kayo nahihiya sa taong bayan? Hindi kayo nahihiya sa mga Pilipino? Kayo dyan, kayo dito, mga senador kayo, hindi kayo nahihiya sa mga Pilipino? Ang pinag-uusapan nyo, ang security, quote-unquote, ng isang vice-presidente na kung tutuusin, ang pinakamagandang security para sa kanya ay manatili na lang sa bahay. At kahit manatili siya sa bahay, nagagampanan pa rin niya ang kanyang mandato sa konstitusyon. Diyos ko. Ang daming issue ng Pilipinas. Ba't ayaw nyo unang balangkasin yung charter change? Ayaw nyo munang balangkasin yung EPIRA law? Yung totoong nakadikit sa sigmura ng taong bayan. Ba't ayaw nyo munang balangkasin yung pag-amyenda sa rice tariffication law? At ayaw nyo munang pag-usapan yung pagbaban sa mga pogo? Anak kayo ng tipaklong? Anong batas ang makukuha natin dito? Kasi hearing in aid of legislation to eh. So anong batas ang makukuha natin dito? How to effectively bill proposing the security of Sara Duterte? Enhancing the security of Sara Duterte as Vice President. Pak, gagawin nating batas. What the F are you smoking? Yung PNP lang pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31. Walang problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko, pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo, na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga Davao, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga Being na may Filipino. mangyari sa pangalawang pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga... Bakit hindi kayo mag-justify na there is really a threat from the NPA? Senator Bato, kung nakapanood nyo man itong video na to, bakit hindi ikaw ang magpatunay na there is indeed a security threat from the NPA? Kasi ang sinasabi ng Presidential Security Command ay wala. Ang sinabi ng PNP, walang banta sa buhay ni Sara Duterte. So bakit hindi kayo ang magpatunay? Hindi yung dadaanan nyo sa pang-awa, hindi yung dadaanan nyo sa, Duterte yan, kailangan bantayan yan. What the F? Mga security niya, nakakahiya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga lokal, ay... Yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Chairman, no, hindi ko kasi nakita. It's only the 106, no, the personnel na nakatalaga po kay VP in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 na yun, hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based dun sa recommendation po ng PSBG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung tama po yung numbers, no? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala, kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if kung sinasabi niyo po, it will help, then let it be po. Hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the VP, of course. Yung head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Paki-check naman na PNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Our chairperson, hindi.
So what? Again, so what? Tinan talaga, school bukol talaga tong tatlong to eh. Patawa tong tatlong to. I mean, really, does this really merit a Senate hearing? Etong security detail ni Sara Duterte, does it really merit a Senate hearing? This is so stupid. Sino ba nagpo-post nito? Si Robin Padilla? Alam nyo, bawasan nyo yung mga aliado ni Duterte sa Senado Kasi, Diyos ko na, my God. Panggulo talaga. Panggulo eh. Hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. Then, ang sinasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it be, and we will help in securing the Vice President po. Wala na bang naka-deploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. Basta ako, General Marvel, high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. High security threat talaga siya sa national stability ng bansa. Totoo yan. Totoo yan, Senator Bato de la Rosa. Si Sara Duterte ay isang banta sa stabilidad ng Pilipinas. Agree po ako dyan sa sinabi niyo yan. Agree po ako dyan. Oo, hindi ko bibigilan yan. You may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga natin isip tayo eh. So, know her very well. Know her, yun lang pag-usap ko. Kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung naiwan sa 31. I know, it's no longer your job dahil alam ko as Chief PNP, you will deal on policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi kung ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just appealing to you, panirating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Yak, yun lang. Tumupi doon sa huli si Marbil. Sana hindi ka na lang po nag-of course. Sana sinabi niya lang, Mr. Senator, I'll check. Pwede ba yun? Para may konti kang lusot. Pero di ba parang, ay kita nyo gaano ka-entitled tong mga Duterte na to. Napakawalang kwenta nung hearing. Napakawalang kwenta nung topic. Una, yung hearing tungkol dyan sa KOJC na yan. Kasi kung may reklamo ang KOJC, di dalhin lang sa korte. Nag-file na nga ng kaso daw sa UN, di ba? Tapos sa Senate hearing nyo pa. Tapos sa Senate hearing, isiningit nyo pa yung security ni Sara. Another walang kwentang topic para pag-usapan. You're wasting the resources that you have. You're wasting the time of the Filipino people sa mga bagay na walang kwenta. Diyos ko, kabagin. Maawa kayo sa amin. Grabe. Walang kwenta na ito. Hindi pa ba nasasagot yung tanong? Na kahit tinanggalan ng 75 ang VP, meron pa rin siyang 300 plus, 358 to be exact, from the AFP. Are you saying na itong mga AFP hindi katiwa-tiwala na kayang bantayan ang seguridad ng pangalawang Pangulo? Medyo tigas ng fez, di ba? Medyo matigas ang fez. Oo, hindi maganda. Pangit. Tapos i-request niya pa, hindi, dapat yung sa dapat yung sa komportable si Sara. Kailangan niya ng yaya? Yaya ang kailangan. Yaya! Yaya, I feel scared. I need you beside me, Yaya. Goodness. Adiri. Ay, nako. Chief Marbil, alam ko, I'm assuming sinabi nyo lang yan sa hearing for the sake of, para matapos na siguro yung kwentuhan. Sana ganun. Pero kung sana wag nyo seryosohin yung sinabi nyo kay Senator Bato de la Rosa kasi it will really undermine the authority of the PNP. It will undermine the authority of the Presidential Security Command
kung kung tutupi lang kayo sa mga taong katulad ni Senator Bato de la Rosa, sana wag niyo pong ituloy yan. Anyway, mga Ochero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na magsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. God bless everyone and I'll see you later sa ating pong Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?